Praise God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa umagang ito. Muli, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo. Inihiling, Panginoon, ang iyong mayamang biyaya, ang iyong patnubay, ang pag-unawa sa iyong salita. At tunay nga, O Lord, give us a teachable heart at patuloy ka, Panginoon, na maghari sa lugar na ito. Ibaba mo ang kalangitan sa aming kalagitnaan, Panginoon. At anumang hiling ng iyong mga anak, Lord, let it be done according to your word. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. At tunay nga, Lord, ang iyong salita ay maipahayag. Kalakip nito, Panginoon, ang signs, wonders, and miracles na mangyari ito sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ikaw ang siyang itinataas po namin. Kami ay binababa. O Lord, ibaba mo kami, Panginoon. Ikaw ang matanyag. Ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. At dahil po tayo ngayon ay nasa pangatlong linggo, ano po? Praise God. Ang ating pong tinatalakay ay service-oriented ministry, no? A service-oriented ministry. Subalit sa umaga pong ito, ay nais ko po kayong dalhin sa isang katuruan na alam ko po na ang Diyos ay ito po yung pinasasabi po sa atin. Praise God. At alam ko po ang Diyos ay patuloy nagpapadala ng kanyang mensahe sa ating mga buhay. Amen? Praise God. At ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ay enemies of faith. Praise God. Kaya iba naman po, ano? Praise the Lord. Hindi laging, kung sa putahe ay isa lang. Amen? Masarap kumain na maraming pinagpipilian. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. At ang ating pong tatalakayin, sabi ko nga, ay enemies of faith. Kahit po tayong mga manggagawa ay minsan nagkakaproblema. Ano nga ba ito? No? Praise God. At tayo po ay nakakaranas. Minsan meron tayong sakit, mga problema, pero hindi natin alam ano ba talaga yung mga problema. Praise God. At meron kasi sa Bible kasi merong tinatawag na yung mga talagang hindi naman talaga siya mga tinatawag na yung for the future promise, ano? Meron talagang facts siya, no? Na tinatawag. Meron siyang talagang kailangan lamang ay umaksyon tayo para yung salita ng Diyos ay magkaroon ng tunay na kapahayagan sa ating mga buhay. Praise God. At mahaba po ito, pero hindi na po natin pahabain kasi maliwanag naman po sa Bible. Ang mahalaga po ay maunawaan natin itong mga bagay na ito. Enemies of faith. Una, desiring to read about the Word instead of reading the Word itself. Praise God, no? Desiring to read about the Word, no? Tandaan po natin, napaka po niyan. Instead of reading the Word itself. Praise God. Hallelujah. At sabi po sa Romans 10:17, ano ang sabi ron? Kabisado naman po natin yon. Amen? Pwede nyo ba sabihin yon? Romans 10:17. Alam niyo po ba yung verse? Praise God. Medyo nagka-problema po doon sa USB. No? Kaya yan po, mga title lang po ang nakalagay dyan. Babasahin po natin yung Romans 10:17. Gamit po tayo ng Tagalog Bible. Huwag po kayo mag-alala, maikli lang po ito. Praise God.
Nakuha niyo na po? Praise God. Ang sabi po riyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, sabi rito, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. No? Pakikinig. No? Hearing and hearing of the Word of God. Reading or hearing God's Word will produce real faith. Amen. Hindi pwedeng nais mo lang basahin, no? Nagde-desire ka lang. Kailangan talaga marinig mo. Kailangan basahin mo. Maraming Kristiyano, merong desire na magbasa ng Bible about the Word, pero instead of reading the Word itself, ano ba yung sinasabi? Para maging, parang yung pananampalataya ay tumaas, kailangan basahin mo talaga ang Bible. Amen. Marami kasi nagkakaproblema. Bakit ganito? May nararamdaman ako, pero bakit parang hindi makatotohanan o parang nag-aalinlangan tayo na yung pangako ng Diyos? May mga pangako kasi ang Diyos sa Bible na sabi ko nga kanina ay sa hinaharap. Meron namang mga sinasabi sa Bible right now, no? Talagang kailangan tanggapin mo na ito pala yung pangako ng Diyos, hindi basta pangako sa hinaharap. Maraming pangako ang Diyos kasi sa hinaharap, no? Pero may mga pangako siya now. Praise God. So, yon, number 1, desiring to read about the Word instead of reading the Word itself. Parang sinasabi sa atin, huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. Di ba? Kailangan talaga yung totoo. Praise God. Pangalawa, ignorance of what believing is. Yan. Ignorance of what believing is. Maraming Kristiyano ay hindi talaga, kung sabihin natin medyo ignorance pa about the word believing. Bibigyan ko po kayo, tiningnan ko po ito sa dictionary. Praise God. Hallelujah. A noun is name of a person. Is the name of the person. Di ba ang noun tumutukoy sa name of the person? Place or thing. A noun can be dead, like corpse is a noun. Casket is a noun, but a verb shows action. Faith is noun, believe is verb. Amen? Yung faith ay matatawag siyang noun. Pero yung believe na word, yun ay matatawag na verb or action. Believe is a verb. Hallelujah. Faith, if not accomplished by corresponding action, is dead. Di ba? Ang pananampalataya raw na walang kalakip na gawa ay patay. Amen po ba? Praise God. Para maging malinaw po sa inyo. Kasi maraming Kristiyano hingi ng hingi sa Diyos pero wala siyang ginagawa. Amen po ba? Ay ang sabi ng Bible, maghanap ka, makakatagpo ka, kumatok ka, at ikaw ay pagbubuksan. Praise God. Pero minsan mga kapatid, minsan ang hirap, ano? Pero yun ang sabi ng Bible. No? Ignorance of what believing is. Kinakailangang maniwala ka talaga. No? Kailangang maniwala ka doon sa salita ng Diyos. Kaya nga kailangang basahin mo siya. Kapag binasa mo siya, i-apply mo siya sa iyong buhay. Nais mong mabago ang iyong sarili. Kailangan i-apply mo. Kahit anong panalangin natin, hindi naman tayo sumasang-ayon doon sa sinasabi ng Bible, walang epekto po yun sa ating buhay. So, kailangan yung pananampalatayang may gawa. Praise God. Kailangan pananampalatayang may gawa. So, faith, if not accompanied by corresponding action, is dead. Faith without work is dead. James 2:17 and James 2 verse 20. Sabi po rito, sinulat ko po rito, it is impossible to have faith and yet receiving nothing from God. No? Imposible raw na magkaroon ng pananampalataya, merong pananampalataya siya, and yet receiving nothing from God. Maraming Kristiyano ganun. No? Nananampalataya ako, pero wala siyang natatanggap sa Diyos.
Di ba? Hindi niya nakakamtan yung nais niya. Right. Why? Kailangan meron din tayong ginagawa. Amen po? Kaya, minsan may mga Kristiyano talunan. May mga Kristiyano, para talo pa ng mga unbeliever. Di ba? Mga unbeliever, masisipag din sila eh. Di ba? Amen po ba? Naniniwala ba kayo may mga Kristiyanong tamad? Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Believing the word is simply acting on the word. No? Believing in the word is simply acting on the word. Believing is acting. Faith is the cause of the action. Praise God. Kinakailangang meron kang action. Titingnan po natin ang James 2:21. Puntahan po natin ang James 2:21. Papakita ko po sa inyo mga kapatid kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Praise God. Kasi minsan tayo ay minsan nag-question pa natin, ano ba nangyayari sa akin? Kristiyano naman ako. Di ba? Praise God. Ang sabi rito sa James 2, verse 21, sabi po rito, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba, diya'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Amen? Di ba? Praise God. Ano ang ginawa ni Abraham? Di ba, nang ialay niya si Isaac, may ginawa siya. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Pinaniwalaan niya. Dalhin mo ang iyong anak at ialay sa akin. Nag-alinlangan ba si Abraham? Hindi po. Ano pong ginawa niya? Dinala niya yung kanyang anak at nung kanya na itong iaalay sa Panginoon at yung punyal ay kanya nang nakahanda at sasaksak ba yun? Itatarak sa kanyang anak, ang Diyos ay gumawa ng dakilang himala. Amen? So, nakita natin dito, maliwanag sa ginawa ni Abraham, na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen? Kaya maraming Kristiyano minsan, bakit sila talunan? Dahil nga, hindi nila sinasamahan ng gawa ang kanilang pananampalataya. Praise God. Ang sabi ni Pablo, ang sabi nga doon ay, kailangan daw nung tayo tumanggap sa Panginoon, anong ginawa natin? Nag-confess tayo. Amen? Kinonfess natin. Kung hindi tayo nag-confess, ni-receive ang Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. Amen? Yan po ang sabi ng Romans. Number 3, having the wrong confession. Having the wrong confession. Kaya dito, mamaya makikita natin, kahit yung mga nananalangin, makikita po natin habang tinatalakay po natin. Having the wrong confession. Ang sabi ko po rito, you do not act one thing and confess another. Amen. Paul says that with a mouth confession is made to salvation, Romans 10 verse 10. You would not confess Jesus Christ as your Lord and act like an unbeliever. Amen po ba? Hindi pa pwedeng confess mo si Jesus na yung Panginoon, pero you act like an unbeliever. Kailangan nakakonform yung ating buhay sa ating sinasabi. Sabi natin, mayaman ang Diyos. Amen. Sabi natin, ang Diyos ay ating Ama. Amen po ba? Sabi natin, ang ating Diyos ay Diyos na ng pagpapala. At ang sabi pa sa Bible, hindi raw malirip ang yaman ng Diyos mula sa kalangitan. At kaya niyang katagpuin ang ating pangailangan. Pero sabi rito, iba naman yung ating ginagawa. Iba sa ating sinasabi. Sabi nga riyan,
you would not confess Jesus Christ as your Lord and act like an unbeliever. Sinabi mo, binago ka ng Panginoon. Pero, para ka ring unbeliever. Kung kumilos, yung pag-uugali, ganun pa rin. So, hindi siya nagko-conform. No? Having the wrong confession. Hallelujah. Isa pa pong halimbawa sa Bible, napakaganda po nito. When Mary said to the angel Gabriel, "Be it done to me according to your word." Ang sabi ni Mary, no? Luke 1:38, that was the word of faith in her heart. Ang sabi niya kay angel Gabriel, "Let it be done to me, let your word be done unto me." Mangyari ang sinabi mo sa akin. Naniwala siya, no? Praise God. Hindi siya nag-alinlangan nang sabihan siya na siya ay magdadalang tao, nang sabihan siya ni angel Gabriel. That was the word of faith in her heart and in her mouth. Romans 10 verse 8. Yun yung nasa kanyang puso. Kaya nga, hindi nag-alinlangan si Mary nang sabihin na ni angel Gabriel, ikaw ay magdadalang tao. Ang sabi ni Mary, hallelujah, be it done to me according to your word. Be it done to me. Sabi niya, mangyari ang sinabi mo. Dapat ganun tayo. Amen? Panginoon, mangyari ang sinabi mo sa akin. Having the wrong confession. Number 4, mga kapatid. Hallelujah. Number 4, hope is never faith. Diba? I hope ako'y maliligtas. I hope ako'y pagpapalain mo. I hope may darating na blessing. Mali yun. Amen? Mali po yun. Amen. Hope is never faith. Praise God. Romans 5 verse 5. Hallelujah. Maraming tao, mga kapatid, ay umaasa lagi. I hope I get healed. I hope I will be better. Diba? Nagawa na ba natin yun? Minsan umaasa tayo, ay, magiging maayos ang buhay ko. Ako umaasa. Umaasa akong maliligtas. Umaasa akong gagaling. Mali pala yun. Amen po? Nakukuha po natin? Yung para bang, sabi, hope is never faith. Tinitingnan po natin, ano ba yung hope at yung faith? No? Kaya kailangan maging malinaw, mga kapatid. Hallelujah. We need not hope for the blessing which Christ died to provide. We claim those gifts by faith now. Faith is now. Amen? Kaya pag nanalangin ka, hallelujah, for a blessing, Lord, salamat. Natanggap ko na yung pangako mo. Amen? Hindi yung nananalangin ka, Lord, I hope sa susunod na linggo, matatanggap ko na yung aking pagpapala. Amen? Kailangan ngayon. Ang pananampalataya ay ngayon. Nananampalataya kasi isang bagay mangyayari ngayon na. Ngayon na yung Panginoon, sinagot mo na. Manampalataya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, there are promises in the Bible and there are also a statement of fact. May mga pangako sa Bible, pero meron ding statement of fact na sinasabi. Ano po ito? Tulad dito, a promise is for the future. Yan. Second coming. Ano ang second coming? Promise ito sa future. Di ba? Ano pa? The crown of righteousness. Hindi mo pa naman nare-receive ang crown of righteousness, di ba? Ibig sabihin, sa future siya. Yung mansion sa heaven, meron na ba sa'yo?
Meron ka na bang mansion sa heaven? Amen? Pero, siya ay pangako pa rin. Amen po? Wala pa siya. Hindi mo pa talaga siya nare-receive. Pero, pangako siya. No? Praise God. Hallelujah. Hope keep us from being ashamed. Romans 5 verse 5. Hope pertains to things in the future. Yun ang ibig sabihin ng hope. No? Siya ay ang kanyang sinasabi ay patungkol sa hinaharap. Yung mansion, wala pa naman tayong mansion eh. Di ba? Di pa natin nare-receive yung mansion sa heaven. Second coming, di pa naman nangyayari. So, umaasa tayo, no? Second coming, for the future yun. Yung crown of righteousness, wala ka pa namang crown of righteousness. Amen po? Ito po yung mga katotohanan. Minsan kasi, may mga Kristiyano sobrang hyper. Pero mali na po yung kanilang, mali na yung kanyang, in reality po, hindi na talaga sang-ayon sa salita ng Diyos. Sabi po rito, you do not hope for something that you already have. Amen. May mga pangako kasi sa Bible na talagang ngayon. Hindi siya pag-asa o hope, no? Ngayon. Pag sinabing faith, ngayon. Hallelujah. Romans 8:24. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Tulad po sa kagalingan sa atin, ang sabi ng Bible, with His stripes, we are healed. No? Totoo naman po yun. With His stripes, we are healed. This is not a promise. Hindi pangako po yun. Hindi pangako po yun. Facts yun. Amen? Truth po yun. Hindi pangako. Akala nung iba, pangako yung kagalingan na sabi ron, with His stripes, we are healed. This is not a promise. It is a statement of fact. Maniniwala ka lamang, Lord, itong sinabi mo ay ngayon. Ngayon ito. Kaya maraming Kristiyano, praise God, bakit ganito? Hindi ako gumagaling. Praise God. Di ba? Praise God. Kaya nung aking mapag-aralan po ito mga kapatid, hallelujah, kahit na nga sabi pang meron tayo minsan na yung minsan tayo may panghihina sa katawan, praise God. Totoo pala ito. Kaya nakatayo ako ngayon. Praise God. Kaya malaya akong nakapagpapahayag dahil nga nang malaman ko ito, katotohanan ito, hindi pala ito promise na promise lang na kung ba titingnan po natin, sabi, di ba pag nananalangin, promise mo Panginoon, with your stripes, I was healed. Ito pala ay totoo, katotohanan. Na talagang pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Kailangan lang maniwala ka. Paniwalaan mo. Na pinagaling ka na ng Panginoon. Totoo. Kaya kung meron mang may sakit ngayon, paniwalaan mong ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Yun ang totoo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At huwag po natin sasabihin, I hope I will be healed someday. Huwag natin sasabihin yun. Amen po? Praise God. You are healed. Believe that act accordingly and health will be yours. Amen po ba? Kailangan po ay talagang magrema po yung sinabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Number 5, praying for faith. Marami pong nananalangin, kahit nga ako minsan nananalangin ako, Panginoon, itaas mo ang aming pananampalataya. Mali pala yun.
Mali yun, mga kapatid. Amen? Paano tataas ang pananampalataya mo? Ay hanggang prayer ka lang na, Lord, dalangin po namin na itaas mo ang aming pananampalataya. Mali po yun. Ang sabi po ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, reading the Word of God. Hindi mo na kailangan manalangin na itaas ang pananampalataya mo. Basahin mo ang Bible. Basahin mo ang Bible. Walang ibang magsasabi sa iyo ng katotohanan maliban sa Bible. Amen? Because the Word of God ay mabisa siya, makapangyarihan siya. Buhay. Buhay po ang salita ng Diyos. No? Hindi po siya nagbabago. No? Ang salita po ng Diyos ay lahat ng sinabi niya, it will come to pass. According to Exodus 12:25. Amen po. Hallelujah. At sabi po, sa Daniel 9:12, i-confirm po niya ang kanyang salita. Hallelujah. In Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words, ang aking salita ay mananatili. Amen? Praise God. Ano pa po ang sabi rito? The Word of God endures forever. 1 Peter 1:25. It endures forever. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. No word from God is void of power and ability. Luke 1:37. Kaya nga nung sabihin ni Angel Gabriel kay Maria, mangyari ang iyong sinabi sa akin. Pinaniwalaan niya. At pagkaraan ng ilang araw, buwan, siya po ay nabuntis at siya po ay nagsilang isang sanggol na si Jesus na siyang ating tagapagligtas. Amen po? Diba? Kaya nga, napakaganda po nung sinasabi niya, praying for faith. Huwag ka nang manalangin para tumaas ang pananampalataya mo. Basahin mo ang Bible. Tataas ang pananampalataya mo. Amen po? Wala pong question yan. Hallelujah. Ito po yung mga itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat po nating malaman sapagkat tayo po ay, una-una, tayo po ay, ang iba po sa atin, matatagal ng Kristiyano. Amen po? Kumbaga sa may tahid na tayo sa ating paglakad. Praise God. Kaya, ano man ang sinasabi ng Bible, para sa akin, ano mang sinasabi po ng salita ng Diyos, tinatanggap ko po yan. No? In my journey, halos 41 years na ako, tinatanggap ko yan. Natanggap ko kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kung dapat i-correct, nagpapakorek po ako. Amen? Dapat ganun po tayo, open po tayo, lagi po nating buksan ang ating puso, ang ating kaisipan, para tayo ay patuloy pong tumanggap ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at tayo po ay babaguhin ng Diyos. Amen po? Hallelujah. Praying for faith. Kaya wag na kayong manalangin para tumaas ang pananampalataya. No? Basahin nyo na lang ang Bible. Amen po? Yun po ang paraan. Hallelujah. Number 6. Praise God. Ang sabi po riyan, sayang nga lang po at puro title po yan, ano? Hindi po nakalagay yung mga ano dyan. Mentally agreeing with the Word. Mentally agreeing with the Word. Hallelujah. Yung sabi ko nga po sa inyo, maraming tao hindi nakakatanggap ng kagalingan. Bakit po? Dahil nga, hindi talaga nila sinisik o yung mga pangako ng Diyos ay hindi po nangyayari sa kanilang mga buhay dahil hindi po nila ina-apply ito. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, at kabisado na po niyo yan lahat sa Isaiah
God says that we were healed when Christ bore our diseases. Di ba? Yun po ang sabi ng Bible. Believe that you were made well when He bore the stripes by which you were healed. Ang una po natin gagawin, agree with God's Word. Mag-agree po tayo. Pangalawa, believe it with your heart and act on His promises. Kailangang maniwala ka, panampalatayanan mo sa iyong puso, hallelujah, na ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay pinagaling na. Kung may sakit ka ngayon, pinagaling ka na ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Amen? Ano mang pangangailangan mo, mag-iaan nakakapanood ng gawain pong ito. Ano man ang pangangailangan mo, kaligtasan, hallelujah, kagalingan, ano mang pangangailangan sa buhay, ang sabi ng Bible, lahat ng ito ay ginawa na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. You need salvation? Accept Jesus as your Savior. Hallelujah. You need healings? Accept healings. By His stripes, ye were healed. Totoo po ito. Facts po ito. Hindi po ito basta pangako lang sa hinaharap. Ito po ay katotohanan. Amen? Tanggapin mo na ikaw ay magaling na. Right now. Praise God. Hallelujah. Agree with God's Word. Believe it with your heart and act on its promises. Meron po akong isang halimbawa sa Mark, sa chapter 2 ng Mark. Basahin po natin. Kung may mga Bible po kayo. Mark chapter 2. Sayang nga lang po, hindi po nailagay dyan lahat yung ano. Praise God. Sa Mark chapter 2, Mark chapter 2 verse 3. Kung titingnan po natin dyan, samantalang nangangaral si Jesus, may idinating sa isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo. Itingnan po natin dito, Sa verse 4, ang sabi rito, hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Ano pong ginawa ng mga tao? Binutas nila yung bubong. Ang sabi ng Panginoon, maliwanag yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya rito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya niya, pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Praise God. Meron bang ginawa yung 4 na tao? Di nga sila makadaan. Ang ginawa nila, dahil sila'y naniniwala, nananalig sila, na kayang pagalingin ni Jesus, yung paralitiko, binakbak nila yung bubungan ng bahay at inihugos nila yung may sakit. At yung may sakit, ang babasahin natin tuloy-tuloy, siya'y pinagaling. Ang sabi ng Panginoon, tumayo ka, di ba? Lumpo siya. Siya'y nakatayo. So maliwanag doon, mentally agreeing with the Word. Yung Mark 2 chapter 3. Naniwala silang ang may sakit na ito ay gagaling. Kaya nga mga kapatid, mapapansin po natin dito, hallelujah, we have to agree with God's Word. Mag-agree tayo. Tapos, maniwala tayo. It will be with your heart, and act on His promises.
It's some faith in their action. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. Kaya nga, yung mga tao ay meron silang pananampalataya, kalakip ang gawa. Amen? Sa tingin nyo ba, gagaling siya kung hindi sila naniwala? Hindi nila ginawa yon? Hindi sila makapasok, hindi sila punta doon kay Jesus para pagalingin yung tao. Ang ginawa nila, sa bubong sila dumaan. Yun yung kanilang action para lamang tayo makalapit kay Jesus. Kailangan bakbakin na natin yung bubungan ng bahay. No? Diba? Diba? Diba faith yun? Ang laki ng pananampalataya nila. Huh? Pero binakbak nila para lamang mailapit kay Jesus yung tao. Wala sila madana, walang puwang kasi maraming tao. Libo-libo, maaring libo-libo ang tao. Huh? Halimbawa, sa Luneta, nandito ka pa lang sa Top Avenue, no? Eh nandoon nagpi-preach ng preacher sa Quirino Grandstand. Walang madaanan, anong gagawin mo? Praise God. Di ba? Pwede ka namang dumaan doon sa galing ng Binondo. Pwede doon. Dumaan ka doon sa likod. Di ba? Simple lamang po yung sinasabi, pero napakalaki po ng kanilang pananampalataya. Di ba? Naniniwala sila na oras na ipanalangin ito ni Jesus, diyak, gagaling ito. At ganun nga ang nangyari, binakbak nila yung bubungan ng bahay. At si Jesus mismo po, ang Panginoong Jesus po, ang nagsabi, napakalaki ng kanilang pananampalataya. No? Hindi po yung sumulat, kundi ang Panginoong Jesus po ang nagsabi rito. No? Praise God. Napakalaki ng kanilang pananampalataya. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. No? Maliwanag po yun sa Bible. Na ang Panginoong Jesus po ang nagsabi, napakalaki ng kanilang pananampalataya. Mentally agreeing with the Word. Hebrews 11 verse 6, ang sabi ron, without faith, it is impossible to please God. Alam niyo po, pag wala pong pananampalataya, mahirap pong i-please ang Diyos. Kailangan po i-please muna natin ang Diyos. No? Sa ating pong buhay, bilang mga mananampalataya, kailangan i-please po natin ang Diyos para makamtan po natin ang pagpapala pong pinakamimiti natin galing sa Diyos ay atin pong maranasan. Marami kasi, hindi naman talaga nila napiplease ang Diyos. No? Ako po ay, bilang may patutuo po ako sa inyo, yung pong supplier kong isa, ito ay simple lamang naman po. Yung supplier ko po ay tumigil po at nagkaling po sila ng kanilang mga sa farm. No? Di totally, walang supply. Ang aking panalangin sa Diyos, Panginoon, sa akin kasi, kumbaga sabi nga, laway lang, dumating yung kalakal, laway lang, walang binibitawan agad na pera. Ganon. So, Panginoon, buksan mo po, magbukas ka po ng mga bintana at pintuan sa kalangitan para sa bagong opportunity. Yun po ang panalangin ko. Praise God. At yung cellphone ko po kasi, minsan ang hirap tawagan. Sabi ko kay Mrs., bilhan mo na ako ng cellphone kahit yung 1,000 lang. O kaya yung 600, di ba? Meron naman mga keypad. Bihira kasi akong gumamit nung touchscreen. Sanay ako, puro tawag. Praise God. So, yun. At alam niyo po ba, 1 month na pala nagtatawag yung dati kong kinukunan nun sa Bulacan. Praise God. Matagal na niya ako sa yung tumatawag. Sabi sa akin. Marami akong salang ngayon. Sumasalang kasi sila, mga 500,000 eggs, ganyan. Malaki. No? Praise God.
Gusto mo ipagsalang kita? Sabi niya. Ay, talagang kulang ako sa, supply. Gusto mo ipagsalang kita? Ay, okay, kung maipapagsalang mo, okay, sabi ko. Tapos tumawag kinabukasan, magpapadeliver ka na. Kala ko isasalang pa lang. Hindi, marami akong supply ngayon. So, ibig sabihin, yung panalangin ko, talagang tinugon agad ng Diyos. Ang panalangin ko kasi, Lord, kung may nagsara, may magbubukas. Di ba? Sabi ko sa kanya, sa Panginoon, magbukas ka ng mga bintana. Sabi ko, mga bintana at mga pintuan sa kalangitan para sa mga bagong opportunity. O yun. Diba? Answered prayer. Naniwala ako doon sa kanyang salita na ang Diyos ay maraming kapamaraanan. Hindi lang natin alam kung papaano. Amen? Pero napakaraming kapamaraanan ng Diyos na pwedeng iparanas sa iyong buhay. Amen po? Kaya walang problema. No? Tuloy-tuloy ang hanap buhay. Ganun lang yon. Praise God. Hallelujah. Kaya naisip ko, Lord, talagang ang iyong salita ay maaasahan. Sa anumang oras ang iyong salita ay tunay ngang ito ay makapangyarihan, gumagawa ng kapamaraanan sa sino mang naniniwala dito. Amen po? Kaya nga mga kapatid, hallelujah, mentally agreeing with the Word. Kailangan mag-agree ka at maniwala ka sa iyong puso na ito ay mangyayari sa iyong buhay. Kaya nga, pag na-please mo ang Panginoon, if you have faith, you can please God. Amen po? Manampalataya ka lang. You can please God. Because the Bible says, without faith, it is impossible to please God. Kaya pananampalataya. Praise God. Number 7, the last. Praise God. Depending on the faith of others. Yon, enemies of faith ito, depending on the faith of others. Diba? Pag merong may sakit, tatawagin yung pastor. Okay lang naman yun. Praise God, di ba? Okay din po yun. Pero, kailangan, ang sabi dito, ang pananampalataya mo ay hindi dapat nakadepende sa pananampalataya ng iba. Amen? Depending on the faith of others. Ang sabi ko po dito, have your own faith. Ikaw mismo, mga kapatid. Hindi mo kailangan i-depend ang iyong pananampalataya sa iba. Ang sabi ko nga kanina, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. If you have Christ in your heart, hallelujah, and you believe in His Word, and you read His Word, you meditate His Word, hallelujah, you have that power, you have that faith, you have that power to lay on the sick, and the sick shall recover. Amen? Do not depend your faith on the faith of others. Amen po? Minsan may mga Kristiyano, ay, Brad, pag-pray mo nga, punta tayo ng pag-pray mo. Okay lang naman, wala namang question po doon. Hindi po yun mali. Pero mas maganda po, ang ating pananampalataya ay talagang tayo mismo naniniwala, no? Tayo ay nananampalataya na ang Diyos ay may gagawin sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Sabi po rito, some search for someone who can pray for them. Diba? But to no avail because their expectancy is based on another's person. Nakabase yung kanilang pananampalataya sa iba rather than God's Word. Dapat yung po ang ating maging pamantayan. Ang ating pananampalataya dapat po nakabase sa salita ng Diyos. Amen? Hindi po sa pananampalataya ng iba.
Pag ginawa po natin yon, makita natin mga kapatid, ang mayamang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang po pinansyal, spiritually, no? In spiritual life, ipaparanas ng Diyos na tayo'y makalakad in the Spirit according to the Word of God. Makakalakad po tayo na hindi po tayo natitinag ng mga problema. Amen po? Lahat naman po tayo may problema. Amen? Pakita nga po yung walang problema dito. Praise God. Minsan pa nga, iba, namumroblema yung, pag nagkakain na, namumroblema pa. Diba? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Depending on the faith of others. Sabi po rito, faith in action always wins. Faith in actions always wins. Amen po? Faith joined with his works, and by his actions, faith was made perfect. James 2 verse 22. Nagiging perfect po yung kanyang pananampalataya kung meron po tayong action. Meron tayong gagawin. No? Amen po. Hallelujah. Depending on the faith of others. Wag po natin gagawin yun. Huh? Enemies of faith po yun. Hindi tayo lalago. Kailangan ang ating pananampalataya nakadepende po sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos po. Kasi ang salita ng Diyos po, ito rin yung gagamitin ng Diyos sa atin. Pagharap natin doon, ito rin yung gagamitin. Amen? Wala pong iba. Wala pong magagandang bestseller na librong iba, maliban sa Bible po. Tingnan po natin doon, sa Judgment Day, yung salita pa rin po ng Diyos, ang gagamitin ng Diyos na pamantayan para po tayo ay hatulan. Amen? Ang salita po ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang salita po ng Diyos ay talagang ito ay hindi po natin ito pwedeng itulad sa anumang mamahaling hiyas. Amen po? Sabi ng Bible. Ang salita po ng Diyos ay hindi mo pwede ikumpara sa ginto, sa diamante o anumang hiyas na pwede mong makamtan sa daigdig na ito. Ang salita po ng Diyos, siya ang gumawa ng mundo. Amen? Siya ang gumawa ng lahat. Diba? Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. Siya ang maylikha ng lahat. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Naando na siya. And the Word was with God. And the Word was God. At ang sabi pa po ron, kung tutuloyin po natin sa verse 3, wala raw nalikha kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung katabi mo, hindi yan malilikha. Hindi yan magagawa kung hindi sa salita ng Diyos. Yung mga nakikita natin sa paligid, mga halaman, mga bundok, lahat ng bagay na nakaakit sa ating mga mata, hindi po yan magagawa kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa conclusion po natin, act your faith. Act your faith. Act your faith, that is believing. Yan po ang ating conclusion. No? Act your faith, that is believing. Kaya nga, yung ating pong pinag-aralan, enemies of faith. Enemies of faith. Una, desiring to read about the Word instead of reading the Word itself. Ignorance of what believing is. Number 3, having the wrong confession. Yung number 4, hope is never faith. Number 5, promise. Number 5, ano yung number 5? Hallelujah. Number 6, hallelujah. And number 7, depending
on the faith of others. Mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin. Ito po yung lagi kong sinasabi, basahin natin ang salita ng Diyos. Nais nating maranasan ang mayamang biyaya ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos. Ano ang mga pangako sa iyo ng Diyos? Ano ang totoong pangako na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Ano yung mga talagang tulad sa kagalingan, yan po ay hindi naman talaga yan. Yan po ay totoo. Totoo po yan. Kapag nanalangin po kayo ng healing, now po yan. Now. Faith is now. Hallelujah. Praise God. Kaya po, kahapon po, habang ako po ay naglalakad, biglang sumakit yung paa ko. Tapos sumakit ko pa yung ganito. Praise God. Sumakit yung, di naman puso at dito sa labas. Di ba? Tapos sa paa ko, naisip ko, para sumagi sa isip ko, may arthritis na yata ako Praise the Lord. Pero sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ako. No? Praise God. Pag iniisip ko po yung salita ng Diyos, yung sinasabi ng salita ng Diyos, wala akong nararamdaman. Praise God. Ganun. Pero pag tinuluyan mo, parang ano na ako magkakaroon ka talaga nun. Praise God. Di ba? Ay, mahirap din naman. May arthritis. Alam niyo ba pag umaatake rin ang arthritis? Meron akong kilala niyan doon sa katabi ko doon sa Talisay. Naku, 1 buwan po bago makagalaw siya. Grabe yung arthritis niya. Praise God. Kaya sabi ko, pag iniisip mo pala yung pangako ng Diyos, wala ka talaga mararamdaman sa katawan mo. Amen? Wala ka talaga mararamdaman. Praise God. Pero pag inisip mo yung sakit, matutuluyan ka. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, napaka talaga ang salita ng Diyos pala. Pag talagang nag-act ka doon sa salita ng Diyos, sa sinabi ng Diyos, praise God, wala ka talagang mararanasan na sabihin mong may sumasakit sa katawan mo. Ako nga ngayon wala akong nararamdaman. Praise God. Hallelujah. Pero minsan, pag ako'y tumatayo sa unahan mga kapatid, kinakabahan ako. Kinakabahan ako na baka magkamali ako. Baka may masabi akong hindi tama. Praise God. Accountable po tayo doon. Praise the Lord. Kaya nga, ang salita ng Diyos talaga, mga kapatid, totoo ito. Maging sa mga nakakapanood po nito, totoo ang salita ng Diyos. Manampalataya ka. At mararanasan mo ang mayamang biyaya, kaligtasan, pagpapala, sa sayo yan. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Awitin po natin. He is Lord. He is Lord. Yes, Lord. Hallelujah. He is Lord. Hallelujah. Oh. Sa iyo, ate. Risen from the dead, and He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow and every tongue confess. Every
Siya ay Diyos. Amen. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Thank you, Father. Siya'y nabuhay ng muli at siya ay Lahat ay buhay. Hallelujah. Lahat ay buhay. Lahat ay magsasabi Yes, oh hallelujah. na si Jesus ay Diyos. Lahat ay lulunod. Lahat ay lulunod. Lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Praise God. Sa oras na ito, maaari meron tayong nararamdaman. Ilagay natin ang ating mga kamay sa bahagi ng ating katawan na maaari nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman, o maging sa ating pamilya kung meron mang may sakit. As a point of contact, ilagay natin sa parte ng ating katawan ng ating kamay. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Sinabi mo sa iyong salita, O God, na sa iyong mga latay kami nagsigaling, O God. Right now, Lord, hipuin mo, Panginoon, ang bahagi ng aming mga katawan kung meron mang may sakit o maging sa aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, aming inaangkin, Panginoon, ang kagalingan ayon sa iyong salita. Na sa iyong mga latay kami nagsigaling at ang iyong salita ay mangyayari ngayon sa aming mga pangangatawan. Kung meron mang may sakit ay iyong pagalingin, Panginoon, right now. In the name of Jesus, mangyari ang iyong sinabi sa iyong salita. At aming inaangkin ang kagalingan ito right now. Right now, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Salamat, Panginoon. Kami nananalig, Lord, na kami po ay yun ang pinagaling sa pangalan ni Jesus. At ano pa mang pangangailangan ng iyong mga anak, maging sa mga nanunood sa gawaing ito, Lord, anumang pangangailangan ng bawat isa, ang aking dalangin, Panginoon, hallelujah, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at abutin ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak at lahat ng narito, Lord, maging ang mga nakikinig o nakakapanood ng gawain ito, Lord, hallelujah, ang mapagpala mong kamay, Panginoon, ang siyang kumatagpo sa lahat ng pangangailangan, Lord, ng bawat isa, O God, in the name of Jesus. Lord, naniniwala kami sa iyong salita na anumang hilingin namin sa iyo ay yung pagkakalob, Lord. Hallelujah. At sino mang humihingi ay yung binibigyan, at sino mang humahanap ay nakatatagpo, at sino mang kumakatok ay yung pinagbubuksan, O God. Lord, salamat po. Dinadakila ka namin. Salamat sa katugunan.
ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong banal na presensya at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang aming naranasan, O God. Salamat, Ama, dinadakila ka namin. Salamat sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat, salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. And everybody agree and say